Kamusta pong muli mga katambay? Magandang araw po. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat mga tambay sa ang masulok po ng mundo. Tayo naroroon. Sana po yan, nasa mabuti po tayong kalagayan. At syempre po, bago tayo mag-umpisa, yung mga kababayan po natin, syempre po, yung mga nasalanta po ng bagyo, sana po nasa mabuti rin po kayong kalagayan mga kababayan, mga katambay. At ano lang po, dasal-dasal lang po. At ganun po talaga, hindi po tayo pinalad na meron po tayong sinasabing katulad ni dating Pangulong Duterte pagdating po sa paglilingkod, lalo sa ganyang katulad po ng ganyang trahedya, talagang maaasahan po ang kanyang pagtugon. Ngayon po kasi, parang nagiging kabaliktaran po mga katambay. Ito po, hindi po yan ang topic natin ngayon mga katambay. Hindi po yan ang kukomentuhan natin. Ito po ang kukomentuhan natin. Itong isang abogado na naman. Nakita ko po mga katambay, talagang ano po, pinutol-putol niya po. Talagang kinuhanan niya lang po ng kanyang content po yata itong abogado na para po maging panira mga katambay. Yung bang nagiging yung yung analysis niya sa ating Vice President ay para sumama dito sa kanyang mga subscribers. Talagang ito po pala hindi na po pala ito pangkaraniwang abogado na sinasabing yung kanyang programa, yung batas. Kasi yung kanyang yung kanyang programa sa YouTube batas. Ito po pala hindi. Ang lumalabas po pala ngayon pag pinag-aralan yon, pag nilagyan niyo ng logic, hindi na po pala. Distractor na po pala siya. Distractor ng mga Duterte. At yung kanyang mga analysis, puro po ito laban at talagang hinahanapan niya po ng butas, mga katambay. Kahit po, hindi po yun yung talagang totoo. Yung totoo yung talagang totoong reason o dahilan ng isang vice president. Kaya niya po nasabi lahat yung mga pinalabas po ngayon ng isang abogado. Pakinggan po natin at komentuhan po natin itong abogado na ito. Ito pong distractor na po ngayon ng mga Duterte, lalong-lalo po ni Vice President Sara Duterte, mga katambay. At walang nakitang kabutihan ito, mga katambay, sa Vice President. Dahil nga, distractor na eh. Di ba? Pakinggan po natin. So dapat ba ikaw lang i-respeto dahil kakaiba ka? Because you're outrageously outstanding? Nakita nyo po mga tambay. Yun agad ang banat niya. Dapat daw po bang irespeto. Di ba? Kasi creating a body is not desecration Yan. of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw pag-usapan ng patay. Mm-hmm. Meron sa atin dito, okay lang na pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko atakihin yung tao. Bakit ko atakihin yun? Yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Ay, hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos. Ano yun? Hindi siya naniniwala sa Diyos? Totoo ba to? Tingnan mo ito. Kaya ba ganun tatay niya? Sa mga pare at sa mga natake din yung Diyos? Totoo ba to? Nakita nyo po, itong abogado. Tingnan mo, yung in-example ng isang vice president, in-example niya di ba? Kung ayaw nyo pag-usapan yung patay, di ba? Kung ayaw nyo itapik o pag-usapan ng patay, di ba? In-example niya Igagalang mo yung mga respeto. May mga respeto yan Saka ito po, yung pinag-ugatan po nitong patay na ito, may dahilan po ito. Kasi hindi naman po yata talagang ang kinukuhanan po talaga ng isang abogado. Ito po si Attorney Claire, mga tama. Ibang klase po. Hindi niya po kasi pinanood yata yung buo po ng statement ng isang vice president na naglabas ng sama ng loob sa nangyari po sa kanya. Di ba? Ito po kasing patay na ito, ibalik tanaw lang po natin. Ito po kasi may dahilan, di ba? Sa sama ng loob niya, sa nangyari po sa kanya, na ginamit po siya sa politika dahil nga unang-una, ayaw naman niyang tumakbong presidente. Kahit nga ang kanyang ama, hindi siya napili tumakbo ng presidente. Di ba? Kaya nga ang pinatakbo ni dating Pangulong Duterte, si Bato Yung dalawa, si Bato sa si Go. Di ba? Hindi ba kasi nga, distractor po kasi ang isang attorney. At syempre po, yung mga analysis niya, yung mga analysis niya, mga katambay,
talagang hindi po ito papabor sa Vice President. Kaya kinukuha niya lang po yung ikasisira niya ng Vice President para po dito sa kanyang mga subscribers. Di ba? Yun po, ibalik po natin. Lagyan muna natin ng buod, di ba? Yung ginagawa pong panira ng isang distractor na abogado dito sa Vice President. Ang buod po kasi nito, yung sama ng loob niya sa pamilya Marcos, lalo sa kanyang kaibigan, 'di ba? Tinuring niya kaibigan si Amy Marcos ang senadora, 'di ba? Ano po ang nangyari nung tulungan niya? Dahil lumapit po kasi niligawan siya dahil kontento na siyang tumakbong mayor, attorney. Di po ba? Yun lang ang gusto niya, mayor, pero sa kabila ng napakahigpit na panliligaw at talagang humingi po ng pabor. Dahil ano ang dahilan? Matindi ang dahilan ng pamilya Marcos. Ayaw na nilang mapahiya. Dahil ayaw na nilang mapangalawahan na matalo muli si PBBM ni dating Vice President Leni Robredo. Dahil tinalo na siya bilang Vice President. At ayaw na nilang mapangalawahan na matalong muli dahil tatakbong presidente ang kanyang kapatid, ang Amy Marcos. At napakarami ipinangako. Dahil nga ayaw na ayaw tumakbo sa ngayon, dahil nga mga bata pa yung anak niya. At bata pa siya. Pwede pa siyang mag-intay kung gugustuhin niyang tumakbong presidente. Di ba? Dahil meron siyang mga anak na ayaw niyang iwanan, attorney. Ayaw niyang iwanan yung mga anak niya. Dahil yung mga anak niya gusto niya lumaki sa tabi niya. Di ba? At ano ang hiling niya sa presidente nung nag-uusap sila? Pumayag siya, kaya lang meron siya mga kondisyon. Magtatrabaho ko dahil alam naman natin ng mga Duterte, hands-on yan sa trabaho pagdating sa gobyerno. Di ba? Hindi pa petek-petek at hindi pa party-party. Hindi pa tulog-tulog. Di ba? Hindi pa travel-travel yan. Di ba? Ano ang hiniling? Yung kanyang travel. Kailangan niya ng eroplano o helicopter, mga katambay, para makabalik siya sa pamilya niya, sa mga anak niyang maliliit. Di ba sinang-ayunan? Pero nung manalo po, di ba? Nung manalo ang presidente, ano sabi? Hindi na po tinupad yung mga pangako at napakaraming pangako. Isa lang yung binanggit natin. Di ba? Ano ang ginawa ng presidente? Mas pinaburan niya yung asawa niya, ang First Lady, na doon sa mga pangailangan na magtatrabaho na halal ng bayan katulad ng Vice President. Hindi niya pinagamit yung dapat pinangako niya. Mas pinagamit niya sa asawa niya. Hindi ba sasama loob mo ron, attorney? At ang pinakamabigat pa, attorney, kasi makapanira lang po tayo, hindi mo inaalam yung nangyari nga napakabigat na pangyayari na dala ng Vice President na talagang sa kabila ng pagtulong niya sa pamilya na gusto makabalik at maibangon ang kanilang iplidong Marcos. Di ba? Isang taga Mindanao ang nakatulong. Dahil aminin man natin hindi kayang ipanalo ng loyalist ang isang Marcos. Dahil karamihan po ng mga loyalist na may edad na katulad ni Kamanong, hindi na bata, namamatay na. At ang mga henerasyon natin ngayon, iba na. Masasabi pa ba natin mga loyalist yung mga bagong henerasyon? Di po ba hindi? Kaya nauubos at nababawasan ang loyalist dahil nakakaedad na, yung iba'y nawawala na sa mundo. Yun ang real talk. Di po ba? Kaya nga, kinuha nila suporta sa Mindanao dahil alam nilang malakas ang Duterte. Unang-una nakaupo ang kanyang ama. Ang ama niya ay napakataas ng tiwala ng taong bayan. Ikaw ba naman, magmula umpisa hanggang matapos ang termino, hindi sumadsad pababa ng 50% ang approval at trust rating nito. Laging nasa 60 plus, 70 plus, 80 plus. Ngayon, na binabayaran pa't marami pang survey yata sila. Hirap na hirap pa rin mapataas, mga tambay. Dahil nga sa performance, walang nakikitang performance. Ang sinasabi po yata natin na doon po yata nakapanig ang isang abogado ngayon. Ito pong abogado natin, walang nakikita po ito Walang nakikitang mali sa gobyerno po ng bagong Pilipinas nila, mga katambay. Ito po. Ano na po natin?
Kaya po, doon po nagsimula ito, yung galit niya. Kaya nga po, tinext niya doon sa conversation nila, ito po yun yung conversation nila, doon po naibuhos yung sama ng loob ng isang vice president, di ba? Ano sabi niya doon sa, marami ito group chat po ito doon, kung mapapanood po natin, dahil napanood naman natin, napakinggan natin ang mga pinasabog ng ating vice president, di ba? Ano sabi niya sa isang Amy Marcos? Ipauhukay niya. Ipauhukay niya sa sama ng loob niya, yung ama. At gusto niya dali na sa West Philippine Sea. Sa sama ng loob. Conversation. Kung yung mismo na anak, hindi nag-react, bakit kayo'y nagre-react? Yung mismong Amy Marcos na pinagsabihan sa by text, conversation nila sa group chat nila, hindi nag-react, hindi nagalit. Dahil naunawaan ni Senadora Amy Marcos yung nangyari kay BP Sara. Pero itong isang attorney ngayon na si Attorney Claire, hindi niya po naunawaan yung dinaanan ng isang vice president. Sa kabila ng tinulungan mo, napakarami pong distractor na katulad po ninyo, attorney, ang isang vice president. At pinagtutulong-tulungan pa. Halos lahat ng institusyon ng Kamara, kasama ang mga kaliwang grupo, kasama pa ang makabayang black, kasama ang media, kasama ang vlogger, attorney katulad nyo. Di ba? At mga senador, mga iilan-ilan senador, mga katambay. Ibang klase. Itinuwid lang po natin, mga katambay. May dahilan Ipakinggan po natin. Makapanira lang. Talagang, marami na pong followers ito, pero talagang tulog, mga katambay. Dahil nga, sa totoo lang, napakarami na po kasi ngayon sa social media na mga makakaliwang grupo, mga talagang lumalaban sa gobyerno, na mga vlogger, mga tambay. Mga paniniwala po'y baluktot. Di po ba? At yung sinasabi pong walang Diyos, marami po ngayong vlogger, hindi naniniwala sa Diyos. At yung sinasabi po ni Atty. Claire na walang Diyos, example niya yon, halimbawa. Ginawa niya halimbawa yon. Ano ba gusto mo? Mas masakit pakinggan kung ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, si Secretary, DOJ Secretary, ang walang kinikilalang Diyos. Di po ba masakit yon? Pag nilagyan mo ng logic, abogado po kayo. Kaya hinalimbawa ng isang matalinong Vice President, yung sarili na lang niya ang sinabi niya, yung paniniwala. Hinalimbawa niya ang reliyon. Religion. Kung naniniwala ka sa Diyos, irerespeto kita. Irespetohin mo rin ako. Kung hindi man ako naniniwala sa Diyos. Yung sarili na niya ang nilagay niya ron. Dahil kung ilalagay niya yung sarili niya na example na hindi naniniwala sa Diyos ang isang secretary, DOJ secretary, baka lalo mong binanatan yon. Dahil sasabihin mo, alam mo ba, fake news, di ba? Bakit mo sinabing hindi naniniwala sa Diyos ang isang secretary ng DOJ? Di po ba? Kaya nga sarili na lang niya ang inilagay niya ro sa sitwasyon na hindi niyo mabubutasan. Pero ngayon, binutasan mo pa rin, attorney. Dahil ano ang point mo ngayon? Hindi siya naniniwala sa Diyos. Kasi nga, distractor po kayo. Hindi nyo na po ginamitan ng logic. Abogado po kayo. Napakatalino nyo po. Alam nyo po, sa salita pa lang, alam nyo na ang ibig sabihin ng Vice President. Kaya lang hindi nyo po kasi inuunawa. Dahil nga distractor po kayo ng Vice President. Di po ba mga tambay? At yung mga analyst nyo po, yung ginagawa nyo mga analysis, yung mga analysis po na ginagawa nyo, puro talagang paninira na po yata. Attorney. Pakinggan pa natin. O, sample lang to. Di ba mas magandang sample? Ikaw hindi ka naniniwala sa Diyos, ako naniniwala. O, wag mo akong siraan kasi naniniwala ako sa Diyos. Pero iba yung kanya, ha? Teka lang, ha? Wait lang, ha? Parang hindi siya naniniwala sa Diyos talaga, eh. Wait, ha? Yung paniniwala ko, hindi naman yung paniniwala. Oo, okay. Sige. Tutuin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko atake yun yung tao. Bakit ko atake yun? Yung paniniwala. Yun nga sinasabi. Attorney ito pero hindi ba common sense? Bakit mo atakihin yung paniniwala ng tao sa paniniwala mo? Kaya, in-example niya nga yan. Kaya nga meron tayong freedom of religion. Attorney. Kaya nga pati ang gobyerno separate, di ba? Separate ang state sa church. Attorney.
Hindi po ba? May kanya-kanyang paniniwala sa religion. In-example niya na nga yun. Di ba? Eh kung abogado po kayo. Abogado po kayo. Hinalimbawa ng isang magaling na vice president. Mga katambay, di po ba? Kaya nga lang, pakinggan pa natin. At napakasarap pag-usapan to. Abogado ito eh. Napakasarap po palang, napakasarap po palang komentuhan ng isang abogado na distractor. Di ba mga katambay? Na may kinikilingan. Abogado. Sa bagay, nakita ko rin naman kasi. Tinignan ko rin kasi yung mga profile nito eh. Nakita ko, ang mga kasama po pala nito karamihan po liberal, dilaw, pink. At nakita ko rin po sa mga profile niya, kasama niya rin po yung isang, yung mga grupo po ng Makabayang Black. Mga tambay. Ano pa ba ang asahan natin doon? Di ba ba? Hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako. Ay, hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. Ang problem kasi dito, Sige lang. Mga tambay. Di ba? Dahil nga dinala na nila sa patay yung paghuhukay. Ang tanong ko po dito sa inyo, attorney, ang pamilya Marcos po ba, ngayon lang po ba yan na nagkaroon ng issue pagdating po sa patay? Hindi nga po maipalibing yan for how many long years? Magmula sa Hawaii, 1987 I think. Wala na sa Pilipinas sila, di ba? 87 o 86. Di ba? At kailan po namatay? Di ba? Mga ilang taon lang po sa Hawaii, namatay po yata ang dating Pangulong Marcos Sr. Hindi na nga po naiuwi yan. Naiuwi man yan, matagal din pong bago naiuwi. Di po ba nasaan po yan? Sa Ilocos Norte. Doon po siya naka-freezer, di ba? Dahil hindi nga po ayaw po nila, ang gusto po yata mailibing sa libingan ng bayani, di ba? Kaya nga po naka-freezer, naging pa nga, pwede pa nga puntahan doon sa Ilocos Norte, di po ba? At napakarami po presidente, ayaw ipalibing yan. Di po ba, attorney? Doon pa nga na sa pagpapalibing, pinagkakaitan na po ang pinagtatanggol niyo po yata. Pinagkakaitan. Ilang presidente po nagdaan, pinagkaitan po na mailibing po yan. Magmula po siyempre kay Cory. Di ba? Doon sa kamag-anak po yata yung Ramos. Malapit po yun at naging gabinete po yun. Sino pa? Kay Erap, kay Gloria. Lalo-lalo sa anak na Aquino. Saan lang po nailibing? Doon po sa ginagawa niyo po yata ng distractor ngayon ng pamilya Duterte. Doon lang po nailibing. At nung mailibing po ito, napakarami pong gusto magpahukay rito, attorney. Ba't hindi niyo po binanggit? Di po ba? Napakarami po. Mga aktivista, mga kaliwang grupo. Yan, sila Franz Castro. Di umano, yan, grupo na yan, Makabayang Black, gustong pahukay yan. Kasama ang grupo po, di umano nila Laila de Lima. Grupo, kasama po yata dyan sila Kiko Pangilinan. At napakarami pang iba, at pati yung namayapa po yata na mga si Dinky Soliman. At si Senadora Risa Hontiveros yata. Mga gustong pahukay yan. Pero hindi nyo po ginawa ng content yan. Hindi nyo po ginawa ng content yan. Kasi hindi naman po kayo distractor nila. Tanging kay Vice President lang po. Dahil nga po, abogado kayo, batas. Ang batas po sa inyo, hanggang kay Vice President Sara Duterte lang. At sa pamilya Duterte. Sila lang ang may problema sa batas. At kailangan bigyan po ninyo ng content. At i-distract nyo po sila o maging distractor po kayo nito. At yung inyong mga analysis ay kailangan laban po sa mga Duterte. Itinama lang natin mga katamay. At napakarami na pong panahon magmula po pa ng 1986 hanggang sa panahon lang po ni dating Pangulong Duterte, natigil po halos yan nung mailibing. Di po ba? Doon lang po. Yung nililibing yan, talagang sinusunog pa nilang pagmumuka. Napakarami nilang ginawang rally para po yan ay mapigilan. At gusto nilang hukayin muli. Samantalang ang Vice President may dahilan siya. At hindi niya yan sinabi na uhukayin niya yan nang walang dahilan. Sinabi niya lang yan kay Senadora Amy Marcos, Senadora. Hinalimbawa niya ang
Respetohin nyo siya. Kasi nirespeto mo, attorney eh. Nirespeto mo yung damdamin na mga gustong magpahukay riyan. Kasi hindi mo naman binanggit yung mga gusto pang magpahukay riyan eh. Mga liberal, makakaliwang grupo, yung isa pang kaeplido mo yata, yung convicted ng child abuse. Si Franz Castro, Castro ka rin. Pero hindi mo ginagawang content yun na merong isang politiko nakaparehas mo ng eplido na convicted na ng child abuse, nanunungkulan pa sa gobyerno. Napakaganda content nun, attorney. Kasi tumatama po ba sa batas yun, attorney? Abogado po kayo eh. Kayo dapat ang sumagot nun. Yung isang kaparehas ng eplido nyo, ni si Franz Castro, at kayo'y Castro din, bakit nananatili? Ayon po ba sa batas yun, attorney, na meron pong convicted na congressman ng Makabayan Black, ay hindi pa rin po natatanggal o nare-relieve man lang sa Kongreso? Di po ba? Samantalang isang vice president, walang conviction. Pero inaatake, gustong ma-impeach. Di po ba? Attorney, gising-gising po tayo. Napaghahalata po tayo. Magkano kaya? Mukha pong yatang, sabi nga po, marami pong umuugong sa social media. May nagpapatotoo pa na Mamang Kalbo. Malaki raw po bayaran, lalo pagka abogado yata. Pag abogado ka raw po na magiging distractor po sa mga Duterte daw po, mas malaki raw po bayaran. Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong, attorney. Di ba ba? Ipagpatuloy po natin. Totoo ba to? Sa akin kasi masasample niya, di ba mas maganda example kung ikaw yung naniniwala sa Diyos. Di ba? Matalino po, attorney. Matalino po. Kasi kung in-example niya si Crispin Remulla, ang secretary, di lalo nyo binanatan. Mas marami kayong magagawang content. Kaya nga sarili na lang niya in-example niya, hindi siya naniniwala sa Diyos. At ano sabi niya? Respetohin. Nirespeto mo ba, attorney? Ang tanong ni Kamanong, nirespeto mo ba, attorney, ang isang vice president? Di ba? Kino-content mo ngayon, sinisiraan mo siya, yung kanyang logic, yung kanyang example na dinala niya sa reliyon, di ba? Distractor po kayo sa reliyon. Di ba? Attorney. Ay, unbelievable. Buti na lang hindi naging attorney si Kamanong. Ganyan po pala mga attorney. Mga attorney po ba, mga tamay, nagtatanong ako, mga attorney po ba pagka malaki bayaran yung mga paniniwala, pati mali, nagiging tama. Totoo po ba yun? At yung tama pwede maging mali? Ganun po ba? Basta tama ang presyo? Nagtatanong lang po sa inyo mga katambay. Take-upin ko lang to. So, kung di siya naniniwala sa Diyos, kaya ganun ba? Parang ang dali niya magpugot ng ulo. Isa pa. Kaya Dinala niya sa pugot ang ulo, mga tambay. Dahil doon, tingnan nyo, yung paninira, talagang yung mga analysis niya, mayroon pong paninira eh. Abogado po ito. Dinala niya muna sa hindi paniniwala na sa Diyos ng isang vice president na in-example niya. Pero pagdating po sa isang distractor na abogado, katulad ni attorney, ano po ginawa niya? Pinaniniwala niya ngayon ang kanyang mga subscribers, yung mga nanonood sa kanya, na talagang pwede palang gawin at pwedeng gawin at gawin ng isang vice president na pugutan ng ulo ang isang presidente. Dahil nga, saan niya dinala? Dahil hindi naniniwala sa Diyos. Magaling, Abogado eh. Kung hindi mo pag-aaralan, kung hindi mo pag-aaralan yung kanyang kino-content, kasi alam ko, napanood ko ng buo yung kino-content niya dito, mga tamay. Pero siya, saan niya lang po dinala? Para lang po makapanira. Pinutol-putol niya yung salita ng Vice President. Putol-putol eh. Kinuha niya lang yung gagawin niya para yung pagiging, yung kanyang distractor dito. Doon niya kukunin para siraan. Diba? Tapos lalagyan niya ng mga analysis niya. Saan niya dinala? Hindi naniniwala sa Diyos. Kayang putulan talaga. Dahil hindi naniniwala sa Diyos eh. Kaya niyang putulan ng ulo. Biruin mo yun. Masama na. Masama na agad.
ang isang vice president, mga tambay. Ganito po katindi to. Hindi kaya ito ay aktivista o kaya kasama kaya ito ng mga makabayang black, mga tambay. Yung pag-iisip, di ba? Parang I don't know, nagtatanong lang. Sabi din niya na siya yung presidente sa impyerno. Hmm. Diba? Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Tapos, after that, nagsimba ba siya sa Baklaran? Talaga? Bakit ako umabot sa Baklaran? Kasi di ba nag-trick or treat ako? Kailangan ko ng butterfly na gagawin corona. Ay, na gagawin corona. Tingnan mo, putol-putol yung ginawa niya pong video eh. Talagang makapanira lang sa Vice President. Tingnan nyo, pati yung trick or treats ng mga anak niya, nagpunta siya sa Baklaran. Alam po natin, nagpunta ng Baklaran ito, di po ba? May katotohanan po yun. Di po ba? Hindi ba po pwedeng nagpunta siya ng Baklaran, bumili siya ron. Siya mismo, nung mga gagamitin niya. Doon sa gagawin niya dahil nga mag-trick or treats. Di ba? Alam naman natin yun, mga kaarawan yata ng mga patay yun. Di ba? Usong-uso po yun, lalo sa ibang bansa. Di po ba? Tapos, yung sinasabi niya sa demonyo daw, hanggang, yun po sa politics po yun hinalimbawa niya. Dahil nga hindi siya tinitigilan, dahil kung siya ay mayor, totoo po yun Kung siya ay simpleng mayor lang, matagal na siyang natanggal dahil napakarami pong mayor. Di ba? Lalo po yung mga na-involve po sa maisog. Meron nga mga gobernador pag na-involve ka sa maisog natatanggal Mayor, meron ding mayor. Kung mayor siya, madali siyang tirisin. Kaya nga lang hindi siya matiris. Kaya hindi siya matiris dahil isa siyang vice president. At wala pong ground para siya tirisin, para siya tanggalin, para siya impeach. Di ba? Hirap na hirap silang ma-impeach. Pero ito, ano sabi ng vice president? Yung halimbawa niya, kahit sa impyerno, kahit siya presidente na doon sa impyerno, hahabulin pa rin siya. Attorney, logic, abogado po kayo. Ibang klase po kayo. Ibang klaseng distractor ito, mga tambay. Abogado, pero sanay na sanay magputol-putol ng video. Putol-putol. Lahat halos ng salita ng Vice President, pinuputol niya. Kinukuha niya lang yung pwede niyang paninira. Ganon. Dapat pinanood mo ng buo. Saka ka nag-analyze. Yung mga analysis mo, dun mo kukunin buo. Hindi, putol-putol. Iba-ibang video ang gamit. Ibang klase ka, attorney. Ibang klase to si attorney. The next day na yung trick or treat, wala pa ako corona. Tayo sa sidewalk ng mga butterfly. Umabot kami sa Baklaran. O gusto niyo lang kumain ng fishballs? Tingnan mo mga tambay, putol-putol, Nando sa trick or treats, bumili, tapos pinakita yung sayaw. May dahilan din po yung sayaw. Napanood ko po yun pati yung komento po niya ron, yung sinabi po ng Vice President. Yung mga kaibigan niya, humingi na request sa kanya. Dahil nga gumagawa sila mga design, mga susuot nila sa trick or treats. Katulad nun, yun yung magiging costume niya. Ano sabi nung kaibigan niya na isa ring YouTuber o isa ring vlogger? Hiningan po siya ng pabor, di po ba? Na po pwede po bang gawa natin ng isang vlog ito? Di po ba?
na ano sabi ng Vice President? Ano may tutulong ko? Ano gagawin ko? Sasayaw lang po kayo, Vice. Sumayaw. Suot yung costume. Pero hindi po pinalabas ng isang attorney 'yon. Yung sinabi ng Vice President. Meron po kasing yun eh. Meron pong dahilan yung pagsayaw na 'yon. Meron din siya natulungan doon na kaibigan niya na nagba-vlog. Di po ba? At yun po, minasama na ng isang abogado na distractor po ng Vice President. Ikinabit niya na po. Dinala niya na puro sa hindi naniniwala sa Diyos, na nandun na sa impyerno. Tapos ngayon, dinala niya na po dito sa trick or treats. Dinala niya na sa pagpunta dito sa Baclaran, kumain ng fishball. Hagdan-hagdan mga katamay, para lang po maikabit niya na ang isang Vice President ay masama. Ibang klase ito mga katamay. Ibang klaseng abogado ito. Talagang distractor ito dahil matalino. Matalino manira mga katamay. Ibang klase. I-fast forward yun, baka tayo may music po kasi when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, Wait. Ibig sabihin, outrageously outstanding siya. Kasi sinasabi ng weird. Kasi di ba maraming nagsabi dito, mukhang may something kay VP Sara. Some of the Young Guns leaders requested psychological evaluation for the Vice President, sir. Would this be firm or may re-recommenda daw po ba tayo na... Tingnan nyo po. Torny, natutulog po ba kayo sa pansitan? Di ba? Kaya niya nasabi yan. Dahil sino po una nagpaputok niya na may mental issue siya? Bakit hindi niyo po pinalabas yan? Di ba? Ngayon parang pinalalabas nyo ang VP Sara pa. Sagot niya yun doon sa mga distractor din sa kanya ng mga politiko. Nakatulad nyo pong isang abogado yata. Di ba? Hinamon niya nga yan Di ba? Bakit hindi nyo po i-content yung paghahamon doon po sa mga congressman, lalo yung mga young guns o young goons daw? Di ba? Ano sabi niya? Sige, sa lahat pati nga yung hinamon niya na kasama na yung anak ng presidente, yung congressman, yung junior. Ano sabi niya? Sige, lahat ng gusto niyong test. Kahit anong test. Lalo ko sinasabi niyo sa mental issue. Di ba? Hinamon niya. At ginawa niya? Sige, sama-sama tayo. Pati kayo. Kung pinagbibintangan niyo ako na meron akong problema o mental issue katulad ng isang anak ng presidente na congressman, si Sandro Marcos, di ba? Pinagbibintangan din. Ano sabi ng isang Vice President? Hinahamon niya. Magpapatest siya sa lahat ng klase ng test, pati droga. Kaya lang live. Live sa sambayan ng Pilipino. Ang gagawin test. Meron po bang humamon? Meron po ba sumagot? Attorney? Meron po bang magpapadrug test? Meron po, nagpa-drug test. Si Pulong. At yung isang kalaban niya dahil ayaw matalo. Yung si Migs Nograles, nauna na po. At si Baste, tapos na sila. Pero yung mga supporters o sinusuportahan nyo po, mga attorney, nagpa-drug test na po ba? Lalong-lalo po yung mga kabataang congressman. Lalo yung anak ng presidente, attorney. Ipalalabas nyo po ng buo yung mga sinasabi ng Vice President. Talagang sobrang distractor po, di ba? Sana po hindi natin napapanood yung mga interview sa BC. Kung hindi po namin napapanood, attorney, maniniwala po kami sa inyo. Di po ba? Suggestion lang naman yun. Hindi naman, una-una, hindi rin naman ako pwedeng magrekomenda at wala rin akong kilala. Kasi so far parang okay pa naman ako. Tingnan mo, mga walang respeto di ba? Itong mga congressman natin sa panahon natin ngayon, sa bagong Pilipinas, mga walang respeto, bastos. Hindi pa nila napapatunayan na may mental issue, pero pinagtatawanan na po nila. Binabastos na nila ang isang Vice President, di ba? Kinukutya. Pero walang imik dyan, Walang komento dyan. Walang analysis dyan ng isang abogado na katulad po ni Attorney Claire. Wala. Walang, yung po ba may good manners po yun at right conduct nakikita natin sa mga congressman? Sumasagot lang ang Vice President. Lahat po ng patutsyada nila, sinasagot.
Pero dito po sa abogado, ang masama, ang Vice President, parang ang Vice President ang lahat ng nagsimula. Hindi itong mga congressman. Ibang klase po. Magaling pong mag-twist. Tinutwist po yata ni attorney ang pangyayari. Ginagawa pong tangat bobo ang mga Pilipino na nakakapanood po ng totoong istorya. You know, ibang klase. Marami pong mapapaniwala ito. Maraming followers po ito, mga katambay. Si attorney. Pero the people have seen the interview. So parang may something. O, tingnan mo. O, sinabi na, parang may something na raw ang Vice President. Pero hindi pa ito na itetest. Na gusto nila ipa-test. Di ba? Pero hinusgahan na nila. Parang si attorney. Meron na pong judgment yata kay Vice President, mga tambay. Ibang klase. Parang ito po yata yung mga sinasabi. Sila po yata yung walang takot sa Diyos eh. Sila po yata hindi naniniwala sa Diyos. Di ba? Dahil nakikita po yata sa galaw at sa salita nila. Di po ba mga tambay? Nila ng kakaibang Wala talagang humility to si VP Sara. O, tingnan mo. sinasabihan nila ng, yan, crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just O, tingnan mo. Sinagot niya yan eh. Pero, you know, yung mga sagot niya doon. Dahil nga, Antimano, yung mga paninira sa kanya ng mga congressman, di ba? Down to earth. Antimano, hinusgahan nyo na, pinagtatawanan nyo pa, mga congressman. Pero baliwala sa isang attorney Claire yun. Mas sinisiraan niya pa yung pinagbibintangan na may mental problem daw, may mental issue. Ibang klase. respetuhin nyo Outrageously outstanding ka. Mm. You're not weird, but outrageously outstanding. Ulitin nga natin. Haba pa naman ito. Kaya hinuli ko to eh. look at it. There's nothing wrong with me. There is a person who is outspoken, who is O, anong sabi niya? Merong mga taong nagsasalita na parang pinalalabas siya na siya ay may problema sa pag-iisip. Pero kay attorney, kinakampihan niya pa yung mga congressman. At pinaniniwalaan niya napakalilinis ng mga congressman at ang vice president na may something wrong. Attorney, gising-gising. mostly outstanding. Oh, Tingnan nyo? mga ka-clear, hindi ako nagkamali. Hindi Outrageously outstanding Oh. siya. Kaya hindi siya dapat, kakaiba lang daw talaga siya. She's not weird, okay? Talaga, kakaiba siya eh. Dahil siya'y sumasagot. Hindi siya katulad ng Pangulo. Walang isyong sinasagot. Tahimik, pangisi-ngisi lang. Kaya niya nasasabing iba siya, iba ang mga Duterte. Natutulog po yata tayo sa pansitan. Mas gusto namin ang pamamahala ng Duterte dahil sumasagot sa lahat ng issue. Sinasagot niya pati mga bintang paratang. Di po ba? Pati nga confidential fund, sinagot niya. May tamang pag-usapan ng confidential fund. May tamang institusyon. Di ba? Hindi institusyon ng Kongreso ang nag-iimbestiga sa mga pondo ng bayan. COA. Doon sila nagpapaimbestiga sa COA. Pagdating kasi sa itong mga congressman na pinagtitiwalaan ng isang abogado, diyan ka magpapaimbestiga. May political harassment na ginagawa sa kanya. Gustong-gusto siyang ma-impeach. Ano makukuha niyang magandang investigasyon diyan? Puro paninira. Samantalang sa COA tapos na. 2022 pa yan. Di ba? Kaya mamaya, natin mamaya yan. Sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila na kakaiba, sinasabihan nila na, yan, crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just Tama yun. Lahat po yun. Galing po sa congressman yun. Sinasabihan. Meron din po mga senador na nagsabi nun na dapat na magpatingin ng vice president, pati po ang senate president, di ba? Marami. Puro sila po nagsabi nun. Dahil nga po, pinulitika na nila. Ginawa na nila pong demolition job. Kasama sa demolition job, yung kanyang expression na nangyari sa kanya sa ginawa po panggagamit at pambubudol sa kanya ng pamilya Marcos. Ginamit siya. Tapos ngayon ay ginanti. Ginanti po ng administrasyon po ng Pangulong Marcos Jr. Ano ang ginanti sa kanya? Iimbis na tanawan ng utang na loob dahil hindi siya natalo kay Lenny.
Yan po. Siraan na siraan. Pabagsakin. I-impeach. Tanggalin sa pwesto. Matutuwa ka ba no, attorney, kung sa'yo nangyari yon? Baka patong na demanda ginawa mo sa mga ito. Pinagdidemanda mo ito. Dahil unang-una, pinagbibintangan mo na crazy. May problema sa pag-iisip ang Vice President kasama ang congressman. Kung sa'yo ginawa yan, baka dinimanda mo yan, attorney. Mga libelous yan. Kaya lang, hindi po kasi ganyang klaseng politiko ang mga Duterte. Hindi po sila onion skin. Wala po sila idinidemanda. Kahit ano sabihin sa kanila, sinasagot lang nila. Puro pagsagot lang ang ginagawa. Madidemanda ka lang ng Pangulong ng mga Duterte. Meron lang natatandaan si Kamanong nung talagang napakasama na nung ginawang pagbabanta. Gusto na pong ipapatay. Di ba? Nag-hide na at nangungumbida pa kung sino papatay nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Yun po, binigyan po nila na aksyon yun. Kasi talagang gusto mo na ipapatay ang presidente. Dahil na, di ba? Pero kung hindi po ganun, ay pasalamat nga kayo, attorney. Hindi po sanay magdidemanda at wala po sa karakas ng mga Duterte nagdidemanda. Kung hindi po, napakarami po sinampahan niya mga libelous, mga libel, di ba, mga paninira, di ba? Ibang klase. Respetuhin nyo yung different. Actually, wala namang problema, mga kapatid. Sa akin, walang problema kung if you're outrageously outstanding, Putuli na po natin. Talaga alam na po natin ang layunin ng isang abogado na si Attorney Claire. Talaga po ito nagpaka-distractor na po ng Vice President. Kasi lahat po, nakita ko po kasi yung mga, yung mga video niya. Talagang most of po ngayon, tumututok na po sa mga Duterte, yung kanyang mga vlog. At talagang yung mga analysis niya, ay talagang puro paninira na po patama sa mga Duterte, mga katambay. At wala po siya kasi nakikita. Ito pong abogado, kung talaga ito po yung mahusay na abogado, at talagang sinasabi niya batas, at sinasabi niyang nakikita niya ang problema sa gobyerno kasi nag-vlog siya eh. At ang mga content niya, puro taong gobyerno. Pero po ngayon, nakikita po natin dito sa isang abogado, ang nakikita niya lang po naglilingkod sa ating bansa, ay isa lang po, ang Vice President. Puro yun lang po, at ang mga Duterte. Doon lang umiikot po ang isang magaling po yata abogado. Ang nakikita niya lang po naglilingkod sa bayan ang pamilya Duterte. Pero hindi niya po nakikita ang malalaking problema ng bansa, lalo sa korupsyon. Hindi man lang po i-content ang mga congressman na napakatagal ng panahon na po, yung kanilang mga MOOE, yung mga kanilang extraordinary expenses, na yung kanilang mga liquidation ay by certification lang. Napakaganda ng pag-usapan niya, attorney, abogado po kayo. Di ba? Halos lahat po ng sangay ng gobyerno magmula sa presidente, vice president at ang mga departamento nito ay na-audit po ng tama. Nagbibigay po sila ng mga resibo. Ang mga ito. Bukod tangi lang po ang dalawang institusyon po, attorney, na certification lang po ang ibibigay nila. Yun po ba'y tama? Napakaganda po niya pag-usapan, attorney. Yan po yung nagiging party po yata ng nagiging legal corruption po yata yan. At hindi nyo rin po kinukontempt yung ginawa po ni dating senador Pampilo Lacson kung paano niya po ripasuhin yung bill, di ba? Yung bill po dyan para sa COA, para po mapabor yata sa kanila. Na certification na lang ang ibibigay nila sa COA, mga katambay. Di ba? Saka yung yun ngayon nga po may pagbagyo tayo. Hindi nyo rin po kinukontent yung ginangyayari pong bagyo sa atin. Na halos wala na po tayong pera. At kailangan na nating manghingi ng pera sa ibang bansa. Nangihingi na tayo ng donasyon. Samantalang hindi pa major yung dumating sa ating bagyo. Malakas na pag-ulan, bumaha. Pero humihingi na tayo ng saklolo sa ibang bansa. Nasaan ang pondo? Nasaan ang ayuda? Napakaraming ayuda ang ginagawa nating pondo. Pagtulong, pagtugon. Ngayon wala. Wala na tayong pagtugon. Naubos na po ba yung attorney? Hindi po ba dapat pag-usapan yung pera ng bayan yon? Hindi po ba, attorney, importante yung billion-billion po yon? At yung issue po ngayon, puro pagbaha, attorney. Hindi nyo rin po kinukontent. Saan napunta po, attorney? Yung proyekto po ng Pangulo na pinagmalaki. 5,500 at marami pang tatapusin yung flood control sa buong Pilipinas. Ginagastusan po yun ng hindi bababa sa 1 billion isang araw, attorney.
Hindi nyo po nakita yun, napakalaking pera nun. Attorney, mas nakita nyo po yung sa Vice President, yung kanyang expression, yung sama ng loob niya, nasabi niya, mas yun po ang pinaboran yung pag-usapan. Para po, sa bagay, distractor nga eh. Makakita po ba ito ng pagkakamali? Doon po sa administrasyon, lalo kung yung administrasyon po yata malaki yatang magbayad. Di kaya. Kaya po nakakalungkot, di po ba? Meron po isang abogado na napakaraming korupsyon ang gobyerno po. Yung pera lang po sa PhilHealth, Torny. At yung napakasarap pag-usapan, yung mga tuni-tunilada raw pong ginto na nagbenta raw po ang ating pamahalaan. Totoo po ba kayo? Yon. Saka po yung issue sa loto. Napakarami po tumatama at hindi maipaliwanag, Torny. At yung PhilHealth ay yung Maharlika Fund. Kamusta na kaya yung attorney? Yung Maharlika Fund. Wala po ba tayong investigasyon doon? Abogado po kayo. Ang dami po pera ng taxpayer doon. Di ba? Yung mga proyekto po. Napakalaki po ng budget ng bagong Pilipinas. Sobra-sobra po. Napakalaki. Trillion po ang budget. Pero wala pong programa. Ano po nangyari doon sa pera? Yata dahil mismo ang Senador Amy Marcos, attorney, sinabi niya, halos wala na ang bill, better more. Pero yung pera, mas malaki pa ang pondo doon sa nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Meron pang pandemic yun, pero hinigitan pa sa laki ng pondo na binabaha tayo ngayon. At walang pagtugon halos. Walang pagtugon dito sa mga naapektuhan ng bagyo. Di ba? Humihingi na tayo ng response, ng awa. Humihingi na tayo ng awa sa mga kapitbahay natin kung sino magdodonasyon o sa ibang bansa kung sino magbibigay sa atin. Ganun po, attorney. Attorney. Nakakalungkot lang. Ayan, nakakatambay. Mahaba pa ito, kaya lang naano na po ako medyo hindi, ibang klase po. Ibang klase ito. Titingnan pa rin natin kung ano pa yung mga gagawin niyang paninira. Itinama lang po natin. Kasi ngayon nakita natin, mas tama po yung ginawa sa kanya Yung ginawa po, mas tama sa kanya yung ginawa ng mga congressman na panglalait sa Vice President na antimano, pinagbintangan na nila na may mental problem ang Vice President. Pero pagdating sa isang attorney, parang masama pa yung sumasagot. Yung sumasagot na hinamon pa itong mga ito, hinamon niya Gagawin niya lahat ang bintang sa kanya. Magpapatest siya sa lahat ng gusto nila. Pero kasama rin sila dahil pinagbibintangan na rin ngayon ng Vice President itong mga ito na mga nagdodroga kaya nga gusto ipa-drug test. Lahat. Pati Pangulo. Gusto niya ipa-drug test lahat Pati Pangulo, mga senador, mga congressman, lahat. Live ang gusto niya. Live. Di ba ang gusto niya? Live. At ang gusto ng Vice President, iba ang magte-test. Di ba? Iba. At yan ay nakikita ng mga Pilipino. Wala pang sumasagot dyan. Pero hindi sinabi ng Attorney Claire yan, Hindi sinabi ni Attorney Claire doon na sa kanyang analysis na gusto rin magpa-drug test. Hinahamon ng Vice President magpa-drug test itong mga congressman. Kasama ang mga senador at pati ang Pangulo. Hindi niya sinabi yon. Bakit kaya? Hindi niya sinabi yung part na yon. Ang sinabi niya lang po hanggang doon lang siya. Saan? Sa mental issue, mga tambay. Di ba? Saka saan? Sa reliyon. At saan? Sa hindi naniniwala sa Diyos. Mga tambay. Ibang klase. Makapanira lang. Muli po, si Katambay Manong po, mga tambay. Nakakalungkot man. Abogado pa naman. Pero talagang walang nakikitang kabutihan. Napakabuti po ng layunin ng isang Vice President na lahat po ng nakikita niya sa gobyerno talagang hindi po siya nagpapagamit dahil alam niyang mali. Di po ba? Ano sabi ng Vice President? Hindi niyo ako kayang bayaran ng pera, ng pondo. Hindi siya kayang bayaran. Kasi doon siya gustong dalin sa pera. Sinisilaw siya sa pera dahil mismo yung DepEd, nilagyan nila ng bilyon extraordinary. Hindi siya nasisilaw. Kaya nga, nakita niya kabulukan ng administrasyon. Nakita niya na laganap na korupsyon na wala pong natatrabaho sa bayan. Pati yung mga pangako sa kanya na itutuloy daw yung build ng kanyang ama.
malabo na mangyari ayon sa Vice President. Kasi magtatatlong taon na. Ano pa ang magagawa mo sa loob ng 3 taon na lang natitira? Nada. Kaya, nabudol nga siya. Kaya masamang-masama ang loob niya, mga katambay. Bilang tao, bilang politiko, na pinangakuan ka ng sinasabi na magpapabuti at hihigitan pa kuno ang ginawa ng kanyang ama dahil nga bagong Pilipinas. Hindi po pala. Sa bagong Pilipinas, dumami po ang distractor, mga nag-a-analysis laban sa kanila, dumami. Dumami, buhay na naman ang mga kaliwang grupo. Dumami ang drug lord, dumami ang drogista, dumami ang kriminal, di ba? Dumami ang korupsyon, di ba? Dumami ang smuggler. Yan po ang nangyari sa bagong Pilipinas at nagmahalan lahat ang pangangailangan ng mga Pilipino. Mga bayarin, bilihin, lahat na bago na po sa bagong Pilipinas. Yan po ang tatak. Yan po ang tatak yata na gusto pong iwanan ng isang Marcos Jr., mga katambay. Muli po, si Kamanong po. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong likod sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at mga nagko-comment. Thank you po mga katambay. Sa muli po mga katambay, ingatan nawa. Bye-bye.